Guys, mga lawyer yan. Naunsa naman ng Pilipinas. Oy nga nung nag-away naman mo din ha sa social media. Sa lawyer baya mo oy. May kanya-kanyang interest. May kanya-kanyang agenda. Nag-aaway-away, nag-iinggitan bawat isa. Naunsa naman mo oy. Sus, kalami gud ninyong latuson oy. I was soberly and quietly, patiently listening sa ang mga kalaban ni President Duterte from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yon, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? A play about a man who insists on following the law only when it serves his interests. Sounds familiar, Alan Peter? Ngayon bigla mong ipinagmamalaki ang due process at human rights na para bang matagal mo nang ipinaglalaban. Pero huwag nating baguhin ang kasaysayan. You were not just a bystander during Duterte's drug war. You were one of his loudest defenders. Ikaw ang isa sa pinakaunang sumira sa pangalan ko. Ikaw ang nagbansag sa akin bilang drug lord na walang ebidensya. You stood by Duterte, not as a critic behind closed doors, but as his enabler, his spokesperson, his attack dog. At ngayong nanganganib na si Duterte, gusto mong lumambot? You now claim to have disagreed with some of Duterte's policies behind closed doors. That is meaningless. What you say in private does not absolve what you defended in public. You argue that Duterte's drug war was about public safety. Walang kumukontra sa ideya na ng ligtas na kalsada, maling lugar at maling oras. They were never given their day in court. The families never saw justice. And in the end, Shabu remained rampant. Crime syndicates thrived. The only ones who suffered were the powerless. Ngayon, gusto mong lumayo kay Duterte? Pero malinaw ang katotohanan. Ikaw ang isa sa mga nanguna sa pagtatanggol sa isang nabigong war on drugs. Now, Duterte had 6 years to prove that his drug war was legal. He refused. He withdrew the Philippines from the ICC to escape accountability. And you, Alan Peter, defended him at every turn. And now, you want to frame yourself as a voice of reason? Stop pretending. This was never about human rights or due process for you. This is about your political survival. Alam mong pabagsak na si Duterte, kaya pilit mong nilalayo ang sarili mo. But you can't have it both ways. You enabled him, you defended him, you justified the killings, and no amount of backtracking. Aba, dito naman guys, tingnan nyo naman. Nag-aaway na ang mga nasa Senado. Kanya-kanya na silang labas ng kanyang saloobin dito sa social media. Nagiging vlogger na rin sila yata. Ito yon.
the most impressive example. Yun yung mga nasa taas. Yun yung mga leader na may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanya silang pinaglalaban, at higit sa lahat, may kanya-kanya silang interest. Tingnan nyo guys, nag-aaway na sila kahit sa social media. Can you just imagine? Guys, mga lawyer yan, naunsa naman ng Pilipinas, oy nga nung nag-away naman mo din ha sa social media. Sus, mga lawyer pag yun mo, mga lawyer baya mo, oy, unsa man ang problema nga, na unsa naman mo nagsingari na mamugyaw-yaw din ha sa inyong mga hinanaing. Unya, ang dami pa naman po gustong mo abogado. O di tularan na pud mo. Sundo na pud mo sa mga sumulunod. Sundo naman pud mo sa mga estudyante. Yung mga estudyante, pag makahuman na pud nag-eskwela sa kanilang pagkaabogasya, naku po, isa sa kanila o 10 sa kanila, papasok sa Senado, ganun din ang mangyayari. Nag-aaway-away. So, paano uunlad ang bansa nating Pilipinas kung kayo ay nasa posisyon, kayo ay inasahan namin na magkaroon ng peace of mind, na magkaroon ng improvement, na sana naman bumaba palalo ang poverty. Ay, paano mangyayari dito? Kasi kayo una-una nag-aaway-away. Kayo una-una nag-iinggitan. Kayo una-una nagpapalakasan. Kayo din ang una-unang may personal interest. Paano uunlad ang ating bansa kung wala kayong pagkakaisa? Diba? Kaya nga hindi umuunlad ang ating bansang Pilipinas kasi kayong mismo na namumuno sa ating gobyerno, may kanya-kanyang interest, may kanya-kanyang agenda. Nag-aaway-away, nag-iinggitan bawat isa. Naunsa naman mo ay, sus, kalami, ganin yung latuson, oy. Palariho na mo, kanya-kanya mo. Paano mang hindi man naman ninyo na pag-usapan na lang ninyo sa maayos, oy, para magkasundo na kayo at para kayong mga nasa gobyerno ha, kayong mga nakaupo sa pwesto ha, yung pinag-uusapan ninyo, yung mga pinag-aawayan nyo yan, sa totoo lang, ang ganda kaya ng buhay nyo. Ang gaganda ng bahay nyo, ang lalaki, dubli-dubli pa yung mga property ninyo. Pero kami, na bumuto sa inyo, para dyan kayo sa pwesto na yan, kami ditong naghihirap. Kami ditong nahihirapan. Kami din ditong natatakot, una-unang kinakatakutan. Ito para nyo malaman, ang kinakatakutan ng mga Pilipino ay magkaroon ng gera between China and Pilipinas. Dahil dyan sa West Philippine Sea na yan, lintik na yan. Pero hindi pa nagkaroon ng gera, hindi pa naggira ang Pilipinas at ang China. Kayong nandyan sa posisyon, girahay na. Ano ba naman kayo? Nakakahiya naman dun sa ibang bansa na bis na kayo ay magkaisa. Pagplanuhan, pagkaisahan kung ano man ang nais ninyong i-improve dito sa Pilipinas para man lang mabawas-bawasan ang mga taong napunta doon sa ibang bansa magtrabaho para sa pamilya. Bakit hindi nyo pag-ukulan ng pansin yan kung paano kayo magpadami dito ng mga factory at ang mga Pilipino ang kukunin yung workers, hindi na yun, lagi na lang doon sa ibang bansa kaya humiwalay na sa pamilya. At the end, anong nangyayari? Naghiwalay ng mag-asawa. Sinong kawawa? Ang mga kabataang inosente. Ano ba naman kayo? Dahil sa lintik na drugs na yan, ang dami-daming nasirang buhay ng mga estudyante. Dami-daming buhay na sira ng mga inosente. O alam nyo na yan mismo, kayong nasa gobyerno, alam nyo na yan mismo na masama yan, illegal yan, pero ginagawa nyo. O, kagaya niyan. Pera sa gobyerno din. Imbis na itulong ninyo sana yan sa mamamayang Filipinos para hindi mahihirapan, kaya nga kayo nilagay dyan sa pwesto dahil inaasahan namin na hindi na kami maghihirap. Pero naghihirap pa rin kami. Yun pala, kayo din naman ang nagbukingan naman ng taon sa kanilang mga baho. Pero, mga kababayan, ito yung totoong nangyayari na ngayon. Yan, lumabas na ang kanilang baho. So, yun ang daming tanong natin, di ba?
mga bawat Pilipinos nagtatanong na, ay, kailan pa kaya umunlad itong Pilipinas? Ang hirap naman maghanap nito ng trabaho sa Pilipinas. Kahit nakapagtapos ka ng pag-aaral, kailangan mo pang pumunta sa ibang bansa kasi mas malaki ang kinikita. 'Di ba?